Tuloy na nga po ang pag-uwi sa Pilipinas ni Mary Jane Veloso matapos ang mahigit 14 na taong pagkakakulong sa Indonesia. Pasado hating gabi bukas, aalis ng Indonesia si Veloso ayon sa Indonesian Deputy Minister for Law, Human Rights, Immigration and Corrections. Dan selanjutnya saya akan menyampaikan terkait dengan pemindahan Mary Jane yang akan kita laksanakan besok ya. Yang saya laksanakan besok malam sekitar pukul 00.15 menit. Masaya po kami, hintayin po namin siya maaga pa po, pupunta na po kami sa airport, mag-aabang na. Ayon kay Foreign Affairs Undersecretary Teresa Lazaro, makakarating dito si Veloso bandang alas 6 ng umaga bukas. Nasa Jakarta na ang ilang taga Bureau of Corrections, NBI at DFA para plansyahin ang mga detalye ng pag-uwi ni Veloso. Sabi ni Bucor Director General Gregorio Catapang Jr., dadalhin si Veloso sa Reception and Diagnostic Center ng Women's Correctional Facility sa Mandaluyong pag-uwi sa Pilipinas. Sasailalim siya sa quarantine sa unang 5 araw. Habang ang natitirang 55 araw ay para sa orientation at security evaluation bago ilipat sa regular na selda. Sa panayam ng Super Radio DCWB sa ina ni Veloso na si Celia, patuloy siyang nananawagan ng clemency para makasama na ang kanyang anak. Bago ang inaasahang pag-uwi sa Pilipinas bukas ni Mary Jane Veloso, ngayong araw po ay nakatakdang plansyahin ng Indonesia at ng Pilipinas ang pag-turnover sa kanya. Mula po sa Jakarta, Indonesia, balitang hatid ni Emil Sumangil. 9:15 kagabi, lumipad mula Maynila patungong Jakarta, Indonesia si Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega at ang ilang pang kasama mula sa Kagawaran. Pasado alas 12 ng madaling araw, oras dyan sa Pilipinas, dumating na po dito sa Soekarno-Hatta International Airport sa Jakarta, Indonesia, ang contingent ng Department of Foreign Affairs sa pangunguna ni Undersecretary de Vega. At matipid po yung mga impormasyong kanyang binigay, pero definitely ngayong umaga siya ay magtutungo muna sa embahada ng Pilipinas para ho maisaayos ang pagpapauwi kay Mary Jane Veloso. Naunang dumating dito sa Jakarta ang mga kawani ng NBI at Bureau of Corrections. Kasama sila ng mga opisyal ng DFA na haharap sa Indonesian government sa oras na i-turn over na si Mary Jane Veloso. Nagpaunlak ng maikling panayam sa paliparan si De Vega bago siya tumulak sa kanilang hotel. Pag-unit kaming delegation kasi dito mga NBI. Gabi yung late after yung gabi, yung meeting nila Indonesia. Isang press conference kasama ang mga opisyal ng Indonesian government ang nakatakda ngayong araw. Papa, yung turnover, saan po gagawin? Yusek, please, sir. Most likely sa airport. Sa airport po. May oras na po yun, Yusek. Dito raw paplansyahin kung paano tatakbo ang turnover. Nakaantabay rin ng DFA sa magiging statement ni Pangulong Bongbong Marcos sa development na ito kay Mary Jane Veloso. Si Mary Jane ay nasa kustodiya na ngayon ng Women's Penitentiary dito sa East Indonesia. Ibinyake siya ng ilang oras kahapon. Bukas na madaling araw, Miyerkules oras dyan sa Pilipinas. Inaasahan ang pagdating ni Mary Jane. Ang tanong, kailan posibleng makadaupang palad ni Mary Jane ang kanyang pamilya? Panawagan ni Attorney Edre Olalia ng National Union of People's Lawyers at abogado ni Mary Jane, sana raw mapagbigyan ng gobyerno ang hiling ng pamilya ni Mary Jane na magkita na sila paglapag pa lang nito sa NAIA. Lalo na sa sitwasyon ni Mary Jane, halos 15 taon na hindi nakita dito sa Pilipinas. Kung makita man nila ay sa piitan, sandali lamang yan at minsanan lang, no? Doon sa 15 taon na yon. So mahalaga yan, lohika naman na bigyan ng pagkakataon yung pamilya na salubungin siya. DOJ ang in charge yan. Okay. Baka hindi sa airport. Baka sa women's correction. Opo. Pero DOJ is in touch with the family. Emil Sumangil, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Mga kapuso, mataas po ang tsansang maging bagyo ng binabantayang low pressure area sa Mindanao. Huling namataan ng Pag-asa ang nasabing LPA 205 kilometers east-southeast ng Tagum, Davao del Norte. Nakapaloob ang LPA sa Intertropical Convergence Zone o ITZZ na direktang nakakaapekto sa Visayas at Mindanao. Kung sakaling maging bagyo po ay tatawagin itong Bagyong Kerubin. Sa ngayon, magpapaulan ang LPA sa Eastern Visayas, Caraga at Davao Region. Bukod dyan, uulanin din ang ilang bahagi ng bansa dahil sa shear line at ITZZ. Ayon sa Pag-asa, asahan ang katamtaman hanggang malalakas na ulan sa Quezon, Camarines Norte, Dinagat, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental. Posible po ang baha o kaya landslide sa mabababang lugar at paanan ng bundok kaya dapat maging alerto. Sa mga susunod na oras, uulanin ang malaking bahagi ng Visayas at Mindanao base sa rainfall forecast ng Metro Weather. May tsansa rin ng ulan sa ilang panig ng Northern Central at Southern Luzon. Tumagilid ang isang multipurpose vehicle matapos tumama sa isang poste sa Rodriguez, Rizal. Sugatan ang isa niyang pasahero at isa pang babaeng naglalakad. Ang dahilan ng aksidente sa balitang hatid ni EJ Gomez. Kinumpronta ng lalaking yan ang driver ng tumagilid na sasakyan na sangkot sa aksidente sa Payatas Road, Mayon Avenue sa Barangay San Jose, Rodriguez, Rizal mag-aalas 12 ng hating gabi noong linggo. Live-in partner ng lalaki ang babaeng nadamay sa aksidente. Ayon sa pulisya, galing sa Quezon City ang multipurpose vehicle na patungo ng Rodriguez, Rizal. Pagdating po doon sa Barangay San Jose, sigsag po yun. Bumangga po siya sa steel na poste, then sa pader. Na out of control na po siya hanggang sa nag-turn turtle. Nagkataon naman po na sa unahan niya po may motor may motor po tsaka may naglalakad na babae. Hindi po nabangga yung babae. Inabot lang po ng paggulong ng sasakyan po. Base sa inisyal na investigasyon, magkaangkas ang mag-live-in partner bago maganap ang aksidente. Ilang saglit lang matapos bumaba ang babaeng angkas, siya namang pagbangga ng sasakyan sa poste at paghagip sa biktimang naglalakad sa gilid ng kalsada. Nagtamo ng injury sa paa ang babaeng biktima na kasalukuyan nagpapagaling sa ospital. Isa naman sa 4 na pasahero ng tumagilid na sasakyan ang nagtamo ng minor injury sa ulo. Walang pahayag sa media ang driver pero base sa salaysay niya sa pulisya, aminado siyang nakaidlip habang nagmamaneho. Hating gabi na po ma'am, na kaidlip, hindi niya po akalain na sasabit siya doon po sa posting. So hindi po siya nakainom, nagkataon lang po talagang antok na. Tsaka madilim po sa area. Nagkaareglo na raw ang dalawang panig. Nangako raw ang driver na sasagutin niya ang pagpapagamot ng babaeng biktima. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sumiklab ang sunog sa isang bahay sa Barangay Paltok sa Quezon City. Kwento ng mga residente, nakarinig sila ng tunog na nagpuputukan hanggang sa makitang nasusunog na ang bahay. Sa kanila raw pagkakaalam, wala nang nakatira roon at ginawa ng imbakan ng mga paputok. Nang maapula ang apoy, matapos po ang nasa kalahating oras, nakita roon ang iba't ibang klase ng paputok. Base sa investigasyon, nagsimula ang apoy sa unang palapag, pero inaalam pa kung bakit nagputukan ang mga paputok. Wala pang pahayag ang may-ari ng bahay. Inilabas na ng Philippine National Police ang listahan ng mga ipinagbabawal na paputok para sa ligtas na pagpasok ng bagong taon. Kabilang sa 28 uri ng ipinagbabawal na paputok ang Watusi, Piccolo, 5-Star, Plapla, Cinturon ni Judas, Super Yolanda, Super Lolo, Goodbye Philippines at Goodbye Chismosa. Payo ng mga otoridad, bumili ng mga paputok mula sa rehistradong retailers at dealers. Mas mainam din na manood na lang sa community fireworks display.